Maraming salamat po. Ang tema po na ibinigay, nakikinig, nagninilay, at kaagapay ng mga dukha sa paglalakbay. Ito po ang tema ng inyong piyesta sa taong ito. Ano po? Alam naman ng marami na noong September 2022, ako po ay na-stroke. Ano po? Completely paralyzed. At sabi nga ng doktor, dinig ko, dahil late na akong nailipat sa isang hospital tungo sa Cardinal Santos, sa hindi inaasahang pagkakataon, na sabi niya, Father Dave might not make it. Father Dave might not make it. Siyempre, kung ikaw yung pasyente, iba ang mararamdaman mo. Parang sinasabing, mamamatay ka na. Di po ba, anak? Sa awa ng Diyos, ibinangon ako, ano po, sa tulong at panalangin ni Padre Pio, na kung saan siya po ang secondary patron ng aking chapel na pinaglilingkuran ngayon sa Greenbelt. Pero, ang gusto ko pong pagtunan ng pansin ay, na-stroke ako hindi dahil sa puso. Na-stroke ako dahil sa diabetes. Sa diabetes. Ano po? Anong dahilan? Na pag biglang tumataas ang blood sugar, lumalapot ang dugo, at dahil sa paglapot ng dugo, bumara yun sa aking maliit na ugat sa leeg, at yun ang naging dahilan ng stroke. Ano po? Wala namang namamatay sa diabetes, sa komplikasyon. Ngayon, ano po ang problema? Ang problema, tuwing nagmimisa ako, at ako ay umiinom ng alak, kahit gano'ng kaunti, tumataas ang blood sugar ko. Tumataas. Kaya, mamimili ka. Magmimisa o tataas ang blood sugar. Ano po? Siyempre, dahil ako ay pari, pinipili ko magmisa kahit na tumataas ang blood sugar. Well, sadyang may kanya-kanya tayong pinagdadaanan sa buhay. Sadyang may kanya-kanya tayong pagsubok. Hanggang kailan, hindi ko alam. Ang mahalaga, sana marunong tayong makinig, magnilay, at umagapay sa mga taong meron ding pinagdadaanan sa buhay. Ano po ba yung nakikinig? Ito po ay pagbibigay ng puwang at malasakit para marinig ang hinaing at kwento ng iba. Sapagkat pag punong-puno tayo ng ating sarili, hindi natin maririnig ang ibang tao. At kung hindi natin maririnig ang ibang tao, lalong hindi natin maririnig ang Diyos. Inuulit ko po, kung hindi natin maririnig ang ibang tao, lalong hindi natin maririnig ang Diyos. Kung ang asawa mo ay hindi mo mapakinggan, paano maririnig ang Diyos? Kung hindi mo napapakinggan ang iyong anak, paano maririnig ang Diyos? Kung hindi mo napapakinggan ang iyong magulang, paano maririnig ang Diyos? Sa madalit sabi, ang ating pagkikinig sa ating kapwa ay isang paghuhubog, pagsasanay,
upang marinig natin ang Diyos. Kaya nga po sinasabi ko ito, kapag merong sumisigaw, ibig sabihin, merong hindi nakikinig. Sapagkat pag ikaw ay nakikinig o ikaw ay pinakikinggan, hindi mo kailangan magtaas ng boses. Hindi mo kailangan. Minsan nga, bulungan lang eh. Nagkakaintindihan, hindi po ba, ano? Matuto tayo sa mga chismosa. Tingnan mo sila, bulungan lang, nagkakaintindihan sila. Di ba? Haba lang ng uso, naintindihan mo. Laki lang ng mata, naintindihan mo. Di po ba, no? Kaya matuto tayo sa mga chismosa. Di ba? Mga minamahal na mga kapatid, matutong makinig dahil yan lang ang pamamaraan upang marinig natin ang Diyos. Nakikinig tayo sa boses, nakikinig tayo sa pagkilos, nakikinig tayo sa pinapahayag na damdamin. Ano pong ibig ko sabihin? 3 ways where we can listen. We can listen with our ears, we can listen with our eyes, and we can listen with our hearts. Di po ba, ano? Sapagkat hindi naman lahat ng sinasabi, iyon ang ibig sabihin. Di po ba, ano? Halimbawa, nagdadabog ang iyong asawa, binabagsak ang hinuhugasan, tinatapon ang labada, at pag tinanong mo, darling, galit ka ba? At sasabihin sa'yo, hindi ako galit. Galit ba siya o hindi? Magkaiba ang sinasabi sa nakikita. Kaya sa tono pa lang, alam mo na merong ibig sabihin kung talagang ikaw ay nakikinig. Sa hitsura pa lang, sa pagkilos pa lang, alam mong merong ipinapahayag. Kahit hindi nagsasalita, ang itsura ng mukha, alam mong may balita. Di po ba, ano? Alam natin yon. At higit sa lahat, kung ginagamit mo ang iyong puso, naintindihan mo ang sinasabi ng iba. Bakit yung mga umiibig, hindi kailangan ng kwentuhan, di po ba? Ano? Taas lang ng kilay. Konting ano lang ng siko. Di ba? Alam mo, yung mga nanliligaw, di po ba, ano? Sabi nga nila, yung daw paghawak sa kamay sa ama namin, alam mo daw ang hawak ng nanliligaw at ng taong ayaw kang hawakan. Di po ba? Alam nyo yun, di po ba, ano? Sapagkat, kung talagang ikaw ay nakikinig, napakaraming pamamaraan na maintindihan mo ang ipinapahayag ng ibang tao. Kung ganyan, ibig sabihin, kaya mong intindihin ang Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus, nakita mo lang ang ulap, alam mo na kung uulan o hindi. Nakita mo lang ang hihip ng hangin, alam mo na kung mainit o hindi. Pero, pag tayo ay walang pakialam, hindi na natin naintindihan ang ating mga kausap. Minsan nakatingin sa iyo, pero alam mong malayo ang diwa. Di po ba, ano? Kaya, habang nagsasalita ka, sasabihin mo pa rin, huy, nakikinig ka ba? Di ba? Opo. Hindi nakinig yun. Malayo ang isip nun, di po ba, ano?
Lalong-lalo na pag tinulugan ka. Hindi po ba, ano? Ha? Kung saan sa misa, marami sa atin, talagang inaantay ang homilya para matulog. Di po ba, ano? Inaantay. Sadyang ang boses ni Father, parang ibong Adarna. No? Ha? Kailangang mayroong sigla ang mga nagbabasa. Kundi unang pagbasa pa lamang, tinulugan ka na. Kahit gandahan ng awit ng kantor, ang salmo, lalo mong hinihele ang talagang ayaw makinig. Kaya ang pangalawang pagbasa, malalim-lalim na. Di po ba, ano? Kaya pagdating sa homilya, may panaginip na siya. Di po ba? Kitang-kita kayo dito. Ha? Alam ni Father Boy yan. Kung ikaw ay nakikinig. Yung iba sa atin, kahit pikit, nakangiti. Kunwari baga. Di po ba? No? Kunwari bagang nakikinig. At pagmulat niya, nagtagpo ang mata nila, ang kura paroko, at nagsisimba. Parang tagpo ng mata ni Kristo at ni Pedro nung nagkanulo si Pedro. Di ba? Huli ka. Sabi nga, huli ka. At para hindi mapahiya, pupuntahan pa si Father pagkatapos. Father, thank you. Ang ganda ng homily mo. Di ba, no? Uy, marami sa inyo nagsasabi niya. Kaya sabi ni Father, ano sinabi kong maganda? Basta. Mga minamahal na mga kapatid, to listen is to focus. Ibig sabihin, ibuhos mo ang iyong atensyon sa iyong pinakikinggan. Hindi ka pwedeng makinig habang nagte-text. Hindi ka pwedeng makinig habang nanonood ng TV. Hindi ka pwedeng makinig habang may kausap na iba. You focus on the person you are listening. Giving attention to the sound like a song or a speech. Why do people be able to hear God, even in the silent adoration? For one simple answer, they are listening. They are listening. Sa panahon ni St. John of Arc, nagrireklamo ang maraming pari, hari, sabi nga, at sinasabi niyang, bakit sa iyo nagsasalita ang Diyos at hindi nagsasalita sa amin? Ano lang ang sagot ng santa? Sabi niya, nagsasalita ang Diyos sa lahat, pero hindi lahat nakikinig. Hello? Nagsasalita ang Diyos sa lahat, pero hindi lahat nakikinig. O kaya, pinipili lang ang pinakikinggan. Di po ba, ano? Pinipili lang ang pinakikinggan. Mahalaga yun. Makinig, pamamagitan ng iyong tenga. Anong sinasabi? Sa pamamagitan ng kanyang mata. May nagtutugma ba ang kanyang sinasabi sa kanyang pagkilos? Di ba? Masaya ako, pero lumuluha. No? Dahil hindi kayang aminin na siya ay nalulungkot. Higit sa lahat, ang puso ay tahimik, ngunit nararamdaman ang kalooban. Pagkamisan, anong tawag natin doon? Manhid. Nagiging manhid ang kausap, kaya hindi na nakakaintindi. Ngunit kung ikaw ay sabi nga,
nakafocus, sabi nga, ikaw ay talagang nakatuon ang atensyon, maintindihan mo ang sinasabi. Ikalawa, ang palatandaan ng nakikinig ay merong pagtugon. Merong pagtugon. Merong pagsunod. Sabi nga, kung ikaw ay nakikinig, naintindihan mo na merong ipinagagawa. Kaya kung wala kang ginagawa, baka wala kang narinig. Di po ba, na? Galit na galit ang mga nanay pag sinabing, pakihugasan. Opo, pagbalik mo, nandun pa rin ang hugasin. Ibig sabihin, hindi sila nakinig. Bakit? Kasi walang pagkilos. Yan po ang problema nating mananampalataya. Nakikinig tayo, pero wala tayong pagkilos. Walang pagbabago ang ating buhay. Ang tunay na nakikinig ay merong pagbabago ang buhay. Merong pag-unlad. Merong pag-unlad. Sapagkat hindi lahat ng nagbago umunlad, pero lahat ng umunlad, nagbago. Naintindihan po ba ninyo yan? Hindi lahat ng nagbago, umunlad. Pero lahat ng umunlad, nagbago. Ano ibig sabihin? Dati late, ngayon nagbago, absent na. Hindi umunlad, di po ba? Ano? Dati, magsabi kayo, dati, kung mag-chismis, twice a week lang. Ngayon, 7 days a week na. Nagbago. Ano po? Hindi umunlad. Ano po? Mga minamahal na mga kapatid, ang mahalaga sa pagkikinig ay merong pagtugon. Merong pagtugon. Di po ba, ano? Pangatlo, ang mga nakikinig ay marunong mag-antay. Marunong mag-antay. Pag sinabi ng Diyos, sandali lang. Ibig sabihin, mag-antay ka. Di po ba, ano? Ang lahat ng panalangin ay may tugon. Pwedeng hindi, pwedeng oo, pwedeng mamaya. All prayers have a response. Sometimes God says no, sometimes God says yes, and sometimes God says, wait. Sandali lang. Di po ba, no? Sandali lang. Mga minamahal na mga kapatid, stay focused. It entails obedience. And third, listening has the willingness to wait. Makinig. Inaanyayahan tayong makinig. Bakit si San Roque, nalaman niya na siya ay tinatawag ng Diyos para pagalingin ang mga may sakit? Sa simpleng sagot, nakinig siya sa Diyos. Nakinig sa Diyos. Parang tumutulo po ba? Lipat kayo, lipat. May angge. Opo. Huwag kayong mag-alala pag umuulan lang yan. Opo. Lipat na lang. Maliwanag po ba? Hello? Ikalawa, mahalaga ang pagninilay. Nakikinig, nagninilay. Ano ibig sabihin ng nagninilay? Merong malalim na pag-iisip
at pag-unawa sa salita ng Diyos, gabay ng Espiritu Santo. Merong malalim na pag-iisip at pag-unawa sa salita ng Diyos, gabay ng Espiritu Santo. Sa madalit sabi, walang tunay na pagninilay kung hindi ka nag-iisip. Walang tunay na pagninilay kung walang gabay ng Espiritu Santo. Pwedeng narinig mo, pero hindi mo na pagnilayan kasi hindi ka nag-isip ng malalim. Ang problema natin, ayaw na nating mag-isip. Gusto natin, tanong na lang ng tanong. Di po ba, na? Tanong na lang ng tanong. Ayaw nating mag-isip. May misa po ba mamaya? Meron po. Anong oras po? 6:30. 6:30 po ang misa? Opo. Anong oras po? 6:30. Bakit kailangang ulitin? Hindi mo ba naintindihan na 6:30? Di po ba, ano? Kasi hindi nag-iisip. Hindi nag-iisip. 6:30 ng gabi. Hindi umaga. Di ba? Pag kayo ang kausap, mapupundi kayo. Di po ba, ano? Tapos sasabihin nyo, bakit kaya ang Diyos? Ay kasi, nakinig ka nga, hindi ka naman nagnilay. Di po ba, ano? Maraming ganyan, di po ba, no? Maraming ganyan. Kaya pagka minsan, hindi ko naman pinagtatanggol yung mga sekretary ng parokya, talagang umiinit ang ulo. Dahil sa mga nagtatanong na simpleng tanong, simpleng sagot lang dapat. Di po ba, no? Lalo na pag si Father, di ba ba, no? Ang hirap. Di ba, no? Ang hirap. Father, kayo po ba magmimisa? Opo. Mamayang gabi po? Opo. Hindi po sa umaga? Mamayang gabi nga po. Gabi lang? Opo. Bakit hindi sa umaga? Gabi nga eh. Hindi po ba, no? Di ba? Minsan, ayaw nating mag-isip. At dahil hindi tayo nag-iisip, hindi tayo nakakapag-nilay. Naintindihan po ninyo? Iniisip ko kung sasabihin ko. Ano po? Ito na may biro lang. Ano po? Sabi, kaya daw lumubog si Pedro sa dagat, sa tubig, because of his little feet. Little feet. Sabi, little feet? Little faith. Magkaiba yun. Di po ba, no? Kaya sabi, kung malaki pala ang paa, hindi pala lulubog. Kasi hindi nag-iisip. Di po ba, no? Little faith, hindi little feet. Di po ba, no? Mga minamahal na mga kapatid. Pero tayo, ganun tayo, di po ba, no?
Huwag hawakan. Basa ang pintura. Hahawakan pa rin. Ay, basa nga. Di po ba, no? Huwag dumaan dito. Madulas. Doon pa rin dumadaan. Nadulas. Ay! Bakit? Nakasabi ng huwag dumaan, madulas eh. Di po ba, no? Hindi nagninilay. Di ba? Kumain ka ng itlog. Siyempre, alisin mo ang balat, di po ba, no? Pero yung iba, tinatanong pa, paano kainin ito? Ha? Ngayon ka lang ba nakakita ng itlog na nilaga? Na kailangan mo itanong paano kainin ang itlog? Mga minamahal na mga kapatid, ang ibig sabihin ng pagninilay ay mag-isip-isip ng mas malalim. Di po ba, no? Mag-isip-isip ng mas malalim. Mga minamahal, sabi nga ng mga santo, tulad ni San Ignacio ng Loyola, tulad ni Saint John of the Cross, tulad ni Santa Teresa ng Avila, sabi nila, walang paglago sa pananampalataya kung walang kapasidad makapagnilay. Walang kapasidad na makapagnilay. Kaya pag tayo'y nag-iisip, nag-uusap, bago sumagot, magnilay muna. Alam po ninyo, mas magiging mapayapa tayo kung bago sumagot, magnilay muna. Nakakalimutan natin ito. Kasi, tinuruan tayo nung tayo elementary, how to read, how to write, di ba, no? Read and write. Sabi ng isa pa, Father, ano yun? Arithmetic. Ano ba? Arithmetic. Ha? Read, write, and arithmetic daw. Para daw magkwenta. Pero, hindi tayo tinuruang makinig, no? Naalala niyo ba yan? Nung tayo elementary, palaging recitation. Palaging reading. Di po ba, no? Pero walang listening. Kaya yung mga bata, marami sa kanila, hindi marunong makinig. Sana ibalik natin, turuan, di po ba, no? Why do we spend silence during Eucharistic celebration? Moment of silence are very important. Because in those moments of silence, God speaks. You can never listen if you fail. Or you can never understand if you fail to listen and try to discern what you have heard. Nakikinig, nagninilay. Pangatlo, kaakgapay ng mga dukha. Mga minamahal na mga kapatid, sana naintindihan ninyo ito, na ang dukha ay hindi naman yung mga pulubi sa kalsada. When the church speaks of poor, we talk about the least, the lost, and the last. The least, the lost, and the last. Mga dukha. Hindi lahat ng mahirap, dukha. Kailangan nyo maintindihan yun. Hindi lahat ng mahirap, dukha. At hindi tungkulin ng simbahan na ang mga dukha ay gawing mayaman. Hello? Kailangan nating maintindihan ito.
Hindi obligasyon ng simbahan na ang mahihirap ay gawing mayaman. Kasi pagka minsan ang pag-iisip natin, pagtutulungan ng mga dukha, gagawin natin silang mayaman. Hindi. Hindi. Naalala nyo, mayroong kandidato, pag ako'y binoto ninyo, mawawala ang mahirap. Natandaan niyo ba yon? Pasasayahin ko kayo. Di ba? Nawala ba? Hindi, lalong naghirap. Di ba no? Kasi kinurap. Di ba? Pero, kailangan mong maintindihan, nang dumating ang Diyos, nandyan ang mahihirap. Nung umalis ang Diyos, nandyan ang mahihirap. Sa madalit sabi, maging ang Diyos, hindi yun ang tungkulin. Ang tungkulin lang natin ay maging kaagapay ng mga mahihirap. Maging kaagapay ng mga dukha. Kailangan niyo pong tanggapin ito. Nung ako po ay nag-apostolate sa Bilibid, meron po dong mga kasama namin sa chapel na mga matagal na nakakulong at pinagdadasal namin na lumaya. Lumaya, sana makalaya na. Tinulungan namin na makakuha ng abogado at siya ay, sabi nga, ipetisyon ang kanyang kaso. Sa awa ng Diyos, pagkatapos ng ilang buwan, sabi niya, brother, hindi pa po ako pare nun, brother, lalaya na ako. Tuwan-tuwa ako, syempre, ikaw ang nagdasal eh. Di ba, no? At lalaya. Ang malungkot na kwento, pagkatapos ng 2 buwan, nakita ko ulit siya sa Bilibid. Nakita ko ulit sa Bilibid. Sabi ko, ano nangyari? Ano na naman ang kaso mo? Sabi niya, nang hold up ako. Bakit ka nang hold up? Sabi niya, ang hirap ng buhay sa labas. Kaya, nang hold up ako para bumalik sa loob. Naintindihan ninyo? May mga taong kahit buksan mo ang pinto ng selda, hindi talaga lalabas. Hello? Kaya, kahit anong tulong natin, may magagalit. Kahit anong tulong natin, talagang hindi sila matutulungan. Kasi, parang kampante na sila sa sarili nilang pagkakakulong. Nung ako po ay kura paroko sa Santa Mesa, tinulungan po namin yung mga squatter sa tabi ng creek. Inihanap namin ng lupa sa Marikina. Inihanap namin ng pera pambili ng lupa. Inihanap namin ng pera pero meron silang ipampapatayong bahay. At nagkaroon ng katuparan. Inalis ang mga bahay-bahay sa tabi ng creek. Pagkatapos ng 6 na buwan, bumalik sila doon. Ang malungkot na kwento, yung aming ibinigay na bahay at lupa na ibenta nila. At bumalik sila sa tabi ng creek.
Ang sagot ay, mahirap ang buhay doon, Father. Ano ibig ko sabihin? May mga taong sadyang ayaw lumakad. Na kahit anong akay mo, ayaw talagang lumakad. May mga taong sadyang ayaw bumangon. Di po ba ano? May mga taong sadyang ayaw magtrabaho. Ang tanong ay, pababayaan ba natin sila? Hindi. Hindi. Kailangan nating umagapay sa kanila. Ang pag-agapay ay pagkilos ng may pagmamahal at pag-alalay sa mga mahihirap sa kanilang pang-araw-araw na paglalakbay sa buhay. Mga minamahal na mga kapatid, naikwento ko ito, madalas ko itong nakukwento. Kasi, na-assign ako sa isang lugar na kung saan ang tawag doon ay pugad baboy. Pugad baboy. Hindi comics yun. Lugar talaga yun. Pugad baboy sa bagong baryo ng Caloocan. At ang amin pong ginagawa ay nangangalakal kami ng mga tira-tirang pagkain sa mga restaurant. Yung mga inilagay sa plastic na tira-tira, iniipon namin yun. At pinipilian namin. Yung mga karne, yung mga pork chop, manok, o kung anumang karne na medyo may laman-laman pa, hinuhugasan namin at piniprito. Ang natawag doon ay pagpag. Pagpag. Doon ako nakatira. At yung mga iba, mga kanin-kanin, ay amin pong hinuhugasan, niluluto, at ibinebentang pagkain ng baboy. Kaya ang tawag sa lugar ay pugad baboy. Pag mayroon kayong babuyan at naghahanap kayo ng pandagdag na pagkain sa baboy, pupunta lang kayo doon at bibili kayo ng kaning baboy. Pero, yung mga karne-karne na pagpag, pag naluto na, pag natosta na, parehas din ang lasa. Huwag mo na lang iisipin na nakuha mo sa basura. Di po ba, na? At dahil nalaman ng aking spiritual director, dinagdagan niya yung aking baon pag nagpupunta ako sa apostolate. Sabi niya, huwag kang kakain nun, ha? Huwag kang kakain. Pero, nakakahiya naman na pagdating ko, kakainin ko lang yung baong ko at sila ay hindi. So, di ko matiis. Pagdating ko, ibibigay ko na lahat ng dilata, lahat ng bigas, para minsan, meron silang makain na hindi pagpag. At, pag kinain namin, kakain na rin ako ng husto. Kasi alam kong, yun ang huli kong kaing maayos. Di ba ba, no? Ngayon, minsan akong dumating, may bagong saing, at mayroong parang corned beef. Ibig sabihin nun, malaki ang kinita kagabi. Malaki ang kinita kagabi.
Nung sinabing, Kuya, kain ka. Di kain ako. Kanin, corned beef. Pero pag subo ko, hindi lasang corned beef. Yun ang problema. Hindi lasang corned beef. Ay nasa bibig mo na. Naglalaro ay ang isip mo. Ano kaya ito? Gusto mong lunukin, ayaw talaga sumama. Ayaw talaga. Nagluluha ako kasi ayaw talaga. Sabi ko, kung iinom ko ito ng tubig, dadami. Di ba ba, no? Pinipilit ko talagang lunukin. Ayaw talaga. Kahit anong panalangin, ayaw talaga. Napansin ng katabi ko, sabi niya, Kuya, ayaw mo? Akin na lang. Di sabi ko, sige. Di ba? At least, yung laman na lang ng bibig ang poproblemahin ko. Di ba no? Naubos na lang niya, hindi ko pa nalulunok. Ayaw talaga. Kasi, iba yung takbo ng yung utak mo. Kaya, kunwari, nagmumug ako. At niluwa ko na lang. Di ba, no? Patawarin ako. Hindi kaya eh. Di ba? At sinilip ko sa basurahan. Ay, may bagong bukas na dilata. At least alam ko, hindi yon pagpag. Di ba, no? Nabawasan ang iniisip mo. Ay, hindi naman pala pagpag. Dilata naman pala. At least, di ba? At sinisipa-sipa ko ang basurahan para umikot ang lata. At nakita ko, meat chunks. Ay, hindi corned beef, meat chunks. Kaya lang, ang brand, pedigree. Pedigree. Kaibigan ko may-ari ng animal house. Sabi ko, Dok, nakakain ako. Sabi niya, huwag kang magalala, tinitikman namin niya. Diba? Mga minamahal na mga kapatid, palagi ko ito tinatanong, pinagpapasalamat mo ba ang iyong kinakain? Naintindihan mo ba na hindi lahat ng kumakain maayos ang kinakain? Na ang mga anak ay madali magreklamo dahil hindi nila gusto ang kanilang kakainin. Di po ba, no? Ano ibig sabihin ng pag-agapay? I walk with them. Hindi ko naman sila pwedeng hanguin sa kinilalagyan. At least, kaya ko maglakbay kasama nila. Di po ba? Anong hinihingi ng Diyos sa inyo? Yun ang challenge. Anong hinihingi ng Diyos sa inyo? Sinong ayaw niyong pakinggan? Ano ang hindi mo maintindihan? Ano o sino ang gusto ng Diyos na ikaw ay umagapay? Meron bang may sakit sa inyo? Lang hinihingi lang ng Diyos ay konting pag-unawa? Meron ka bang kapatid na naghihikaos na humingi ng konting tulong? Mga minamahal na mga kapatid, ang problema natin ay masaya tayong nagsisimba, pero nakakalimot tayong umagapay sa dukha na kasama natin sa sarili nating bahay. Inuulit ko, hindi lahat ng mahirap ay dukha. Sapagkat minsan,
ang anak mo ay dukha dahil hindi mo pinapakinggan, hindi mo inaagapayan, at hindi mo naintindihan. Ang asawa mo ay pwedeng dukha. Ang kapatid mo ay pwedeng dukha. Maari ang katabi mo ay isang dukha na hindi mo napapansin. Mga kasama natin sa organisasyon, nakangiti, ngunit dukha. Sino ang mga dukha, mga minamahal na mga kapatid? Ang pag-agapay, sabi nga, ay tumutulong sa tao para sila ay lumago sa kanilang pangangatawan, pag-iisip, lalong-lalo na sa kanilang spiritual. Palagi ko itong sinasabi. Ay ito rin ang sabi ni Mother Teresa ng Calcutta. Hindi mo naman kailangan tulungan ang lahat. Pero at least tumulong ka kahit isa. Hello? Hindi mo kailangan tulungan lahat. Pero at least tumulong ka kahit isa. Magbabago ba sila? Hindi mo na obligasyon yun. Ang mahalaga, tumulong ka. Naintindihan po ninyo? Magbabago ba sila? Hindi ko alam. Ang mahalaga ay tumulong ka. Di ba? Sinasabi ni San Mateo sa mga huling talata ng Ebanghelyo, sino makakapasok sa pinto ng langit? Yung nagbigay ng damit sa mga hubad, nagpakain sa mga nagugutom, nagpainom sa mga nauuhaw, tumanggap sa mga estranghero, binisita ang mga may sakit, binisita ang mga nakakulong. Di po ba? Inilibing ang mga patay. Ang malungkot na kwento ay kapamilya mo nagiging hubad. Kapamilya mo nagugutom. Kapamilya mo nauuhaw. Kapamilya mo, hindi mo kilala. Dahil itinatakwil, dala ng karanasan. Di po ba, no? Isang katotohanan, mga magulang, marahil naranasan niyo ito, na ang bahay ng magulang palaging bukas para sa mga anak. Di po ba? Ang bahay ng magulang, kung meron man, palaging bukas para sa mga anak. Children are always welcome in the home of their parents. Pero, ang malaking pero ay ano, hindi lahat ng magulang ay tanggap ng mga anak. Sa madalit sabi, hindi lahat ng bahay ng anak bukas sa magulang. Di ba? Pag bumisita ang anak, oh, kain ka, pasok ka. Di ba? Pero minsan, pag dumadating ang magulang sa anak, yung anak ang nagsasabi, bakit andito yan? Ano na naman ang kailangan yan? Minsan, kahit walang perang magulang, pag nangutang ang anak, pati yung para sa kanya, nabibigay niya.
Pero yung pera ng anak, minsan, wala para sa magulang. Kaya maraming magulang na may sakit, na tahimik lang, kasi ayaw nilang mang-abala ng anak. Di po ba, anak? Magulang mo, ginawa mong estranghero sa sarili mong pamilya. Nagugutom. Anak, meron ba makakain dyan? Wala po. Kahit meron, di po ba, no? Ang tahanan, ang pera, minsan ang gamit. Di ba nag-aaway magkapatid? Nagregalo ka ng damit sa nanay mo. Nakita ng kapatid mo, "Ma, ang ganda nito ah. Akin na lang." At yung nagbigay, nakita niya yung damit sa kapatid niya. "Ba't nasa iyo yan?" "Bigay ni mama." Binigay ba? O hiningi? Di ba, ano? Mga minamahal na mga kapatid, pagkamisan, ang dukha, sarili nating kapamilya. Kaya, ano sabi? Paggalit ang ama sa anak, sasabihin niya sa kanyang asawa, "Yung anak mo, pagsabihan mo." Di ba, ano? Yung anak mo, hindi na niya anak. Anak na lang ng asawa niya. Kaya minsan, yung anak, sasabihin din niya sa tatay niya, "Pagsabihin mo nga yung asawa mo." Hindi na rin niya nanay. Totoo po ba ito? Ano ibig ko sabihin? Huwag mong isipin ang dukha nasa kalsada. Minsan, kasama mo sa pamilya. Mga minamahal na mga kapatid, kaya nga, kung gusto nating kaagapay ang mga dukha, ibalik natin ang tamang relasyon. At huwag mong kakalimutan kung ano ang ginawa mo sa kaliit-liitang ng iyong kapatid, ginawa mo ito sa akin. Ano sabi ni St. John of the Cross? In the twilight of our lives, when we bend our knees before God, God will never ask the question how much money you have, where you have been, what titles you have gained. God will only ask one question. And what is that? How much love you have given. Sa Tagalog, mas maganda. Sa takip silim ng ating mga buhay, sa pagluhod sa harapan ng Diyos, hindi tatanong ng Diyos kung magkano ang iyong naipon. Saan ka nakarating? Ano ang iyong naabot? Hindi tatanong ng Diyos yun. Isa lang ang tanong ng Diyos. Gaano kalaking pagmamahal ang iyong pinagkaloob? Sapagkat sa huli, ang lahat ay susukatin sa pagmamahal. Ang lahat ay susukatin sa pagmamahal. Mga minamahal na mga kapatid, bakit ba pagkamisan, mabait lang tayo sa mga meron at kasama tayo doon sa nagpapabaya sa mga walang-wala? Di po ba, anak? Maiksi lang ang buhay. Kung inyong napapakinggan at kung inyong pagninilayan, hindi mahirap umagapay sa mga nangangailangan. Makinig. Learn to listen. Learn to discern. Mag-isip
mag-isip. At pag nagawa natin ito, madaling umagapay sa mga nangangailangan. Sapagkat hindi lahat ng mahirap nangangailangan. Ang nangangailangan lamang ay dukha. Dukha na pwedeng mayaman, ngunit napababayaan. Mga minamahal na mga kapatid, sino ang mga dukha sa buhay mo? Sino ang sinasabi ng Diyos, tingnan mo naman, pakinggan mo naman. Kaya nga si San Roque, alam niya naman na mahirap magkasakit. Pero, umagapay siya sa mga dukha. Ang mga dukha ng panahon na yon ay ang mga biktima ng peste. Pwede naman siyang umalis. Pwede naman niyang iwanan yan. Pero nakinig siya. Nag-isip siya. Kaya nagawa niyang umagapay. Ang hamon para sa bawat isa ay tularan ang ating patron. Magagawa lang natin yan tulad ng sinabi ko kanina sa misa, manalangin at matutong manalig. Manalangin at matutong manalig. Sapagkat hindi naman hihingin sa iyo ng Diyos kung wala ka talagang ibibigay. Tandaan nyo yan. Hindi hihingin sa iyo ng Diyos ang mga bagay na wala ka naman talagang ibibigay. Pag merong hiningi, ibig sabihin, merong kanyan sapagkat binigyan kanya. Hello? Huwag niyong kakalimutan ito. Pag may hiningi ang Diyos, ibig sabihin, meron kanyan. Bakit alam niyang meron kanyan? Kasi siyang nagbigay sa iyo. 9:00 na. Gabi na. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, mag-uukol tayo ng ilang saglit na katahimikan at kayo ay aking inaanyayahan na kayo mismo humingi sa Diyos ng inyong mga pangangailangan. Ama naming mapagmahal, maraming salamat sa biyaya na pinagkaloob mo sa amin. Biyaya na nagdudulot sa amin ng lakas, katatagan ng buhay at pag-asa. Sa gitna ng mga pagsubok at problema, salamat po sa iyong pag-agapay at patuloy na pagpapadama na hindi mo kami pinapabayaan. Panginoon, kilala mo ang bawat isa na naririto na sa gitna ng malakas na pagbagsak ng ulan, narito sila. Panginoon, huwag mo pong pagdamutan na sila ay buhusan mo ng iyong pagpapala. Kung meron man sa kanilang may karamdaman, nawa po'y pagkaluban mo sila ng kagalingan. Sa mga nanghihina, bigyan mo ng kalakasan. Sa mga naguguluhan, bigyan mo ng linaw ng pag-iisip. Panginoon, samahan mo sila. Iparamdam mo ang iyong kalinga at pagmamahal.
Ingatan mo sila, ilayo mo sila sa lahat ng uri ng kapahamakan. At kung meron man sa kanilang may karamdaman, nawa po'y pagkaluban mo ng kagalingan. Gabayan mo sila, Panginoon, sa anumang kanilang mga pinagdadaanan sa buhay. Nawa po, lumago ang kanilang pananalig at pananampalataya sa iyo. Nawa po ang kanilang mga pamilya saan man naroroon, ay hipuin mo, pagharian mo ng pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo. Kung meron mang hidwaan ng mag-asawa, ang mag-anak, pagkasunduin mo, Panginoon. Pagkaluban mo sila ng kapayapaan, kasayahan, at kung ano man ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon, maging ito ay pinansyal, nawa po'y may pagkaloob mo ang kanilang mga pagdulog. Nawa po'y merong mas malalim na pagmamahala ng mga mag-asawa. Nawa po'y merong higit na paggalang ang mga anak. Nawa po'y merong higit na pagkalinga ang mga magulang sa mga anak. Panginoon, nawa po'y merong paglago ang bawat isa sa pananampalataya na nagdudulot ng pagbabago ng buhay para sa bawat isa. Panginoon, kayo po nakababatid sa kanilang mga pagdulog. Nawa po'y walang napapabayaan, walang nawawaglit, walang naisang tabi, lalong-lalo na ang higit na nangangailangan. Kayo na magkaloob, Panginoon, kung ano man ang makabubuti, makababadal, makasasaya, makauunlad ng kailang mga buhay. Pagpalain mo po ang parokyang ito, pagpalain mo po ang kailang kura paroko, pagpalain mo po ang lahat ng lilingkod, pagpalain mo po ang lahat ng parokyano. Sa tulong at panalangin mga banal, lalong-lalo na ng mahal na biren, gayon din ni San Jose, ang tapat niyang esposo, ang aming patron si San Roque. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Magandang gabi po sa inyong lahat.